Marami pa rin Pilipino ang umaapila kay Pangulong Bongbong Marcos na mapababa ang presyo ng mga paunahing bilihin sa harap ng nalalapit na State of the Nation Address. TJ Mendoza, detalye. TJ. Sa nalalapit na State of the Nation Address ng Pangulong Bongbong Marcos Jr., natanong ang higit 1,400 na mga Pilipino kung ano ang mga isyu sa Pilipinas na dapat ma-address sa SONA 2026. 60% o halos majority ng mga Pilipino sinabing ang pagbababa ng presyo ng mga bilihin ang dapat tutukan ng Pangulo. 38.5% naman ang nagsasabing kailangan ng paglikha ng trabaho at kabuhayan. 32.8% naman nagsasabing dapat mapanagot na ang mga sangkot sa maanumalyang flood control projects. Ang survey ay isinagawa ng Momentum Research noong July 13 hanggang 16. Ang naturang survey firm ay non-commissioned. Nangunguna naman sa dapat i-prioritize ng Marcos administration ang korupsyon, lalong-lalo na ang maanumalyang flood control projects na may 42.6%, job and livelihood na 27.9% at ang inflation na may 23.5%. Sa issue ng mga maanumalyang flood control projects, natanong ang mga Pilipino sa naging performance ng Pangulo sa pagpapanagot sa mga sangkot sa multibillion scandal. Marami sa mga Pilipino nagsasabing may nagawa ang Marcos administration, pero hindi raw ito sapat. Mayorya rin sa mga Pilipino naniniwalang nasa maling direksyon ang pinatutunguhan ng administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos. Natanong rin sa survey ang opinyon ng mga Pilipino sa gumugulong ng impeachment proceeding laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Mayorya sa mga Pilipino nagsasabing dapat raw ay humarap sa paglilitis ang pangalawang Pangulo. I think a large part of those who say na maaga pa is also because they're waiting for the Vice President to appear. Pero kahit pa marami sa mga respondents ay nagsasabing dapat humarap na ang bise sa mga akusasyon sa kanya, 43.8% o mayorya sa mga natanong nagsasabing masyado pa raw maaga para masabi kung ia-acquit o iko-convict ang nakababatang Duterte. Sa kabila ng mga isyu ng pangalawang Pangulo, nangunguna pa rin si Vice President Sara Duterte sa non-commissioned survey ng Momentum Research para sa 2028 presidential preference na sinundan naman ni dating Vice President Leni Robredo at ikatlo naman si Senator Raffy Tulfo. At sa head-to-head ni VP Sara at FVP Leni, nanguna pa rin si Duterte na may 53.5%. Giit ng survey firm, transparent ang kanilang data at pwede ring magtanong maging sa kanilang website kung may hindi malinaw sa kanilang isinagawang pagtatanong. Hindi lang naman po ito para sa mga politiko. And in fact, kapag hindi po eleksyon, malaki po yung ginagampanan naming role for other sectors, no? The development sector, for instance, no? Many of our partners in the past, and I'm sure that they will be partners of Momentum Research as well, are development organizations. TJ Mendoza para sa 100% balita.